the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. Kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Pinatawad aking kasalanan, pinagaling aking karamdaman. Kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay sarap alalahanin, kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Pinatawad aking kasalanan, pinagaling aking karamdaman. Kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Once again, it is good to remember. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. It is
it's good to remember the goodness of God. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, kay sarap alalahanit ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Dinadakila ka namin, itinataas ang iyong pangalan sa aming kagalagitnaan. Dahil ang iyong salita nagsasabi, Lord, 2 or 3 are gathered in your name, there you are in their midst. Kaya ngayon, Lord, we are acknowledging that you are in our midst today, tonight, O God. Hallelujah. Lord, we thank you, Father, sa gitna ng mga kapighatian, Lord, sa mga pangyayaring ganito, Lord, tinuruan mo kaming maging magalak, Lord, kahit na sa gitna ng mga kapighatian, O Lord, andyan ka sa amin, O God. Kaya nga pinapasalamatan ka namin dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, nagbibigay kagalakan sa amin, O God. Na alam po namin, O God, ng aming Ama sa tahanan na ito, Lord, kahit kinuha mo na ang kanyang buhay, nagagalak kami dahil ang kanyang buhay ay hindi kawalan sa amin. Alam po namin ang kanyang pinuntahan ay andyan na sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya nga't, Panginoon, alam po namin, time will come, Lord, magkita-kita kami. Kaya nga't patuloy naming dinadakila kay tinataas ang iyong pangalan, sinasamba ka namin dahil ikaw ang Diyos na di nagbabago sa aming mga buhay. Kaya nga't patuloy mong patatagin ang mga pamilya, Hayana family and the relatives, O God. At even, Lord, sa mga kaibigan, patuloy kang mangusap sa bawat isa, Lord, na ang buhay ay hindi pang walang hanggan, pero Lord, kung ang buhay namin ay nasa iyo, Panginoon, ikaw ang humahawak sa aming mga buhay, may buhay kaming walang hanggan. Kaya nga't, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na tanggapin si Jesus na aming tagapagligtas ngayon, O God. Para, Lord, kung kahit panahon ng aming Ama ay makikita pa namin siya, Lord, sa iyong kaharian. Bless each one of us, O God. Be with us, O Lord. And Lord, thank you even for your words na aming mapapakinggan ngayong gabi, O Lord, na magbibigay aliw sa amin, O God. So Lord, continue to speak to us, O God, as ang iyong salita ay may bibigay sa amin ng iyong alipin. Lord, we pray na ikaw mag-anoint sa aming tagapagturo ngayon, O God. We bless you and we glorify you. Lord, patuloy kang maghari sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, we welcome you in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Ngayon po ay makikinig po tayo ng salita ng Panginoon. Ang magsasalita po ay yung District Overseer po ng Coronadal Valley District ng Church of God. Walang iba kundi si Pastor John Mata. Amen. Purihin ng Panginoong Diyos sa mga Hayana family na kung saan may mga pagdadalamhati, pero alam namin na dahil kilala nila ang Diyos, Amen. naglilingkod sila sa Diyos, hindi pagdadalamhati ng walang kabuluhan. Naroon pa rin yung kaligayahan, kasiyahan nila because they know kung saan pumunta at kung saan napunta ang kanilang Ama ng tahanan. Amen. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigyan niya pa tayo ng pagkakataon na kahit ganito mga pangyayaring dumarating sa buhay natin, we can still comfort each one. Hindi po kasi ito tinatawag na it is a unique. Ang kamatayan po ay isang pangkaraniwang nangyayari. Mayaman, mahirap, edukado, hindi edukado,
kahit anong klaseng tao ay nararanasan itong ganitong karanasan. At walang sino mang na makakaiwas nito. Sapagkat mismo ang Diyos at ang kanyang mga salita ang nagpahayag na ang kamatayan ay mararanasan ng taong napawalay sa Diyos. Hindi po natin pinili ito, pero bakit nangyayari? Sapagkat ang ating mga sinaunang magulang, Adam and Eve, when they disobeyed the law of God, when they transgress God's command, sa simpleng disobedience lang nila sa salita ng Diyos, dumating ang kamatayan. Pero hindi po ganito ang buhay na niloob ng Diyos. Meron siyang magandang hangarin. Meron siyang magandang dinisign para sa mga taong kanyang nilikha. At yun ang ating paghahandaan. Sapagkat ang buhay dito sa lupa, mga kapatid, ay pansamantala lang. We are just like travelers here on earth. Meron tayong patutunguhan na mas maganda according to Paul. Amen. Kaya nga sa gabing ito, pagkakataon na maibahagi sa inyo ang salita ng Diyos, sapagkat ayaw man sa gusto natin, kapatid, hindi natin alam, hindi po natin pag-aari ang buhay, hindi natin pag-aari ang ating oras anytime. Iti Ilocano ko na mayat pay laeng itirurungiitan. Pagamamuang gayam, hammet nga gangangasin. That's life. Kaya nga sabi niya, may mga panahon. According to Ecclesiastes, everything has a season. Everything God created na narito sa mundo may kanya-kanyang panahon. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani. Panahon ng pagpupulot ng bato, panahon ng pag-iipon ng bato. Panahon ng pagsira, panahon ng pagsasaayos. Panahon. Kaya nga ito yung ating tatandaan, kapatid. May kanya-kanya tayong panahon. Ano ang patutungon niyan? Kung pupunta tayo sa simenteryo, may kanya-kanyang sukat. Hindi po pari-parihas ang sukat ng mga kabaong. May mga maigsi, may mga mahahaba, merong normal lang. Katamtaman. Yan ang nagpapatunay na ang kamatayan walang sinisino. Mabata man, mayaman man, kahit na walang ano sa buhay, pagka bumisita si Mr. Kamatayan, daytoy, ti Ilocano ko na iso daytoy, ti awan na pulos daydayaw na. Walang sinisino si Mr. Kamatayan. Pag oras na. Pero kung ating pag-aaralan at ating pong iisipin, bakit ba nangyari at dumating ang mga bagay na ito? I want to quote from the Word of God itong Psalms 116 verse 15. Isang bisis ko na itong naibahagi sa panahon din na ganito. Buron. Sinabi niya dito sa mga sulat, Salmista, precious, sabi niya dito. In the sight of the Lord is the death of his saints. Sa ibang salin, sabi niya, important and no light matter is the death of the righteous one.
Napakahalaga ang kamatayan ng mga matuwid sa harapan ng Diyos. Kung napakahalaga ang kamatayan para sa mga matuwid, kapatid, if death is a gain, and if death is precious, ang tanong ngayon, sino ang gustong mauna sa atin? Because according to Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ay kanugaran siya ti papatay. Itaohan na kaya ti malugi. Ang tao ayaw niya malulugi. Pero alam niyo kapatid, ito yung napakagandang investment na kailanman hindi tayo malulugi. When we give our lives to Jesus Christ, kailanman hindi tayo malulugi. We live and even we die, we belong to God. Yes. Kaya nga sabi niya, precious is the death of His saints. Precious in the sight of God is the death of His saints. Napakapalad po pagka nauna na tayong tinawag ng Panginoon. Ang kamatayan sa mga believer is not a loss. It is a gain. Yes. Kung sa pag-aaral pa, isang pagtatapos, commencement, exercises. Hindi ba natin napapansin kapatid, ang buhay natin dito ay parang isang pag-aaral? Na pagka tinawag na tayo ng Panginoon, sabi niya, graduate ka na, anak. Dumito ka na sa akin. Meron akong gustong ibahagi na ito patungkol sa kamatayan, kung bakit napakahalaga sa harapan ng Diyos ang kamatayan ng mga matutuwid. Hindi po ako ang magkuhan nito, kundi ang salita ng Diyos. 4 na S, tatandaan natin. Pag namatay ang mga matuwid, ibig sabihin niyan, no more sorrow. Ikalawang S, no more sickness. Ikatatlong S, no more Sacrifice? suffering. Suffering gali. Ang ikaapat, no more separation. Ang unang-una, sabi niya dito, Sorrow. bigyan muna natin ng lunas according to the Word of God. Bakit ba dumating ang kamatayan? Ito ngayon ang ginagawa Sorrow, sickness. ng science ngayon sa buong mundo. Nag-i-invest sila ng pagkalaki-laking mga halaga, pera para lang makaimbento sila kung paano pahahabain ng tao, ang buhay ng tao. Kung paano nila madidiskubrihan yung mga gamot na kung saan pwedeng i-extend ang buhay ng tao. Pero kapatid, kahit man gaano tayo ka-advance sa panahon natin ngayon, na halos lahat ay modernong-moderno. Kapatid, puro instant. Di ba? Puro instant ngayon. Instant na pagkain. Instant na liguan. Instant na kape. Lahat gusto bilisan, mabilisan. Yan po kasi ay nasa Bible yan. Hindi tayo magtataka according to Prophet Daniel. It was already prophesied. In the last days, sa mga huling araw, sabi niya, the knowledge of men will increase. At yan na nga. Ito yung tinatawag na computer age. Ito na yung hindi nakita nung unang mga panahon ng mga propeta. But according to the word of God, to Prophet Daniel, he prophesied that in the last days, the knowledge of man will increase. At ito na nga. Pero kahit man pataas ng pataas, palalim ng palalim ang kalaman ng tao, hindi nila madidiskubrihan kung paano pahabain ang buhay ng tao. Because there is only one
the source of life, and the one who has the power to take that life. It is God. Because in the beginning, God created. The source of life is God. Without God, we are dead. Kung wala ang Diyos, walang buhay. Kapatid, unang-una, tatandaan natin, pag namatay na ang isang matuwid, I know and I believe, ni Tatang, namamuna ni Apo bago siya namatay. Kaya nga sabi ko, hindi po kawalan pagka ang mga matuwid, ang nakakakilala sa Panginoon, ang mauuna na sa atin. Kasi nga, no more sufferings. Sabi nga nila, natayan ni Kastoy. O, namatay na si ano. Ay, kawawa naman. Ay. Hindi po ay. Tayo ang ay. Kasi ang dami pa nating mga sufferings. Pero ang suffering is simply a result. It is a fact of life. Katotohanan yan sa buhay, kapatid. Kasi nga ang suffering siya ng resulta ng pagkakahulog sa kasalanan ng tao. Kung babasahin natin in the book of Genesis, di ba? Nung nagkasala ang tao, sinabi ng Diyos, pag ikaw ay sumuway sa aking utos, ikaw ay mamamatay. Tingnan nyo, kapatid, nung nagahulog sa kasalanan, ang tao, sinita ng Diyos. Sinita ng Diyos ang lalaki, si Adan. Bakit ka sumuway sa aking utos? Si Adan, nakita niya sa asawa niyang babae. Si Eva, sabi niya, paano kasi itong si Eva? Sinulsulan na. Sinita ng Diyos si Eva. Sinabi niya, dahil sa ahas. Pero tingnan natin ang katotohanan dito, it is true. Mabuti na lang dahil walang pwedeng ituro ang ahas. Ganyan kasi ang kasalanan, nagtuturuan. Now, sabi niya sa lalaki, dahil ikaw ay sumuway sa utos ko. Sa lalaki, address sa lalaki. The land was cursed. Dahil nanggaling ka sa lupa, babalik at babalik ka sa lupa. The land was cursed. Kung hindi, sabi niya, kung hindi ka magpapawis, hindi ka kakain. So antay mas daw, huwag po tayong nagtataka kung bakit paliit ng paliit ang ani ng mga tao sa kanilang mga sakaan, because the land was cursed. Why? Because it is sin that brought that curse. Sa babae naman, sabi niya, manganganak ka, ang buhay mo ipupusta mo. At daya tinakarungit nga gananak. Meron bang nakangiti na nanganganak? Ipupusta nga yung buhay niya eh. Kaya nga ang daming pinangalanan na si Saryo at saka si Sarya. Para lang iligtas yung kanilang mga anak. And that is a reality. Ipupusta mo ang buhay mo dahil sa iyong panganganak. At sabi niya sa ahas, dahil ikaw ang naging author ng lahat, gagapang ka. Kakagatin mo, sabi niya. Pero, yung tao, ajay, mukod na kunana. Ano yung sa mukod? Okay. Sabi niya naman sa ahas, sabi niya, kakagatin mo ang bukod ng tao. Wala na, sari-sari na lang. Parte ng talampakan. At sabi niya naman, ikaw naman, ahas, ididiin ng tao ang ulo mo. Hindi ba kayo nagtataka pagka pinapatay ng tao ang ahas sa ulo? Pero ito is a prophetic word. The old serpent, who is Satan, nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo,
Diba? Nung siya ay naipako sa krus, yun ang katapusan ng paghahari ni Satanas sa tao. Ang tao na napawalay sa Diyos ay naibalik, hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng magandang gawa, because good works and even religion cannot save us. It is the Lord Jesus Christ. And that is the message of Christmas. Kung walang Christmas, we are lost. Christ became man like us. Para ano? Para bayaran niya ang ating mga kasalanan na nagdala ng maraming mga soro sa buhay. Nagkadutilaglading at tibiyag tayong kakabsa. Ikaw na yun, naging tinababa na, ang hawan pa nagladingit na. At ado, ti pa nagladingit, tinaba na. Bakit? Kasi hindi nila alam yan kung saan nila ilalagay yung kanilang mga kayamanan. Pagdating ng araw, ang daming mamayaman yan, hindi na nakakatulog eh. Hindi ko naman sinasabi na mas maganda yung pobre. Hindi makatulog. Bakit? Kumaka namang sikmura. Diba? Kaya nga sabi ni David, Lord, kung gawin mo man ako, sabi niya, hindi mo akong gawing mayaman para ikaw ay aking makakalimutan. At hindi mo naman ako gawing dukha. Nang sa ganun, magnakaw ako at ikaw ay mapapahiya. Ibigay mo lang sa akin, Lord, yung katamtaman. Kaya nga ito ay isang eye-opener, kapatid. Kung ang kayamanan ay solusyon ng mga sufferings ng tao, sana yung mga mamayaman, wala na silang sufferings. Pero sino ba yung mga nakabilanggo ngayon? Ang dami mga nakabilanggo ngayon. Ang yayaman nila, bilyon-bilyon ng pera. Hinihigaan yung mga pera, kapatid. Pero saan yung pera nila ngayon? Wala silang kapayapaan, wala silang, all are sorrows. Why? Because of sin. Pero hindi ko ibig sabihin na pupunta tayo lahat, kapatid, sa bilangguan. Kahit man hindi tayo nakabilanggo, but still we can be in sorrow. Why? Bakit? Pag hindi natin nakikilala at makikilala ang totoong gagamot sa ating kalungkutan, malulungkot at malulungkot tayo. Pero salamat sa Panginoon, pinagbayaran niya ni Kristo. Kaya nga pagka ang kamatayan, kapatid, pag matuwid ang mamamatay, hindi na po yan kalungkutan. Kalungkutan para sa mga walang Kristo sa buhay. Pero sa atin na may Kristo at naniniwala at sumasampalataya sa tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang kamatayan hindi po kawalan, kung hindi po isang pagpapasalamat sa Diyos sapagkat wala na pong soro si Tatang. Amen. Awahan ng tilagladingi ni Tatang. He is in perfect place. He is in perfect, in the presence of God. He is now enjoying. Kaya nga sabi niya in the book of Hebrews, yung mga nauna nang namatay, sila na ngayon yung mga great witnesses, the cloud of witnesses na sila ngayon kasama na nila ang Panginoong Diyos. Amen. At ito ang ating assurance, kapatid. Sabi ni Jesus Christ, di ba? Wherever I am, there you may be also. Let not your heart be troubled. Ano ang nag-trouble ng tao ngayon? Ang daming mga causes ng trouble ng tao ngayon. Pero thank God, the Lord redeem us from sorrow. Amen. That's why when a righteous man die, there is no more sorrow. Like kalawa, there is no more sufferings. Merong kasabihan na sabi niya, no one is exempted when we talk about sufferings. Wala pong tao na merong immunity. Immune. Kasi yung mga presidente natin, may mga immunity yan sila from lawsuit na tinatawag. Kahit man mali yung mga ginagawa nila, kaya nga protektado sila sa tinatawag na rights nila bilang mga presidente. Yun yung immunity nila. Pero sa ating kapatid, wala tayong immunity. Once bumisita si sufferings. Pag bumisita si sorrow sa atin, wala tayong immunity. But thank God, here is the spiritual immunity sa atin. The Lord said,
It is natural. Once you are here on earth, tribulation is but normal. Kaya nga ni Paul, sabi niya, count it all joy when you are in trouble because of me. Because of Christ, because of your faith, because of your commitment to the Lord. Pag andyan yung mga trouble, count it all joy. Including kamatayan, kapatid. Nuwag nga ngabitin, nabugbugsutin. Gaputa, ano yung bugbugso? Naghihingalo. Pagpasensyahan nyo na ba? Kasi nga, kung minsan lumalabas yung pagkapuro kong Ilocano. Yan. Yan, sabi niya, lahat na mamuhay ng tinatawag na godly lives, pag namuhay ka, nakasama mo ang Panginoon, expect tribulation in your life. Expect trials in your life, and including death. In death, for a child of God, sufferings is but normal. But thanks be to God. There is no more sickness. Third S. Pag ang righteous, ang matuwid, ang mamamatay, wala nang sakit. Anya patay na ni tatang na nang idagtong-tong-tong kami o nadakit na disgrasya. Sot sipod na. Di ba God is so unique. May mga ginagawa siyang kaparaanan na lingid sa ating kaalaman. Kung minsan naman, ano ang ikinamatay? Ay, complicated. Ang sakit. Sa akin, kapatid, sa akin lang hindi complicated. Completed. Kasi pag namatay na, kumpleto na siya sa Panginoon. Ha? Total healing, wala nang sickness. Kaya nga kung minsan ang tagal-tagal mamamatay. Kararag na nga kararag, apo, hamo pa alalain, agrigriga lagarudin. Why not pray, Lord? Alain mo, nadagrigriga. I-release na namin, Lord. Naranasan na ba ninyo na nanalangin kayo sa Panginoon? Na kung pwede lang sana, Lord, ayaw pa namin. Silpon pa, apo, tibiyag na. Ay, kasulad na din na stroke. Silpon, tibiyag na, Lord. Oo nga, dinugtugan ng Panginoon, inaoperahan, ibaldado naman. Ang tartarakan, pinabiyag. Nga arig na, natay. Talagang kararag naman Lord, alay mo! Ano, panunuga ko, nagtartarakan. Ito kung minsan, mga kapatid, we do not know the plan of God. But we rejoice. Why? Kahit anong paraan, kung minsan hindi natin nauunawanan yung kaparaanan ng Diyos. Kaya nga yung kapatid na pastor, nakasama namin dito sa distrito, yung kapatid ko, yung kuya ko, last September 3, na namatay siya. September 1, naatake siya. Nasa tour of duty siya. Nasa pulpito. Nag-preach siya. Inatake. Third time, naatake niya na yon. Sabi ng doktor, ano yun? Yung dead. Ano ba yun? Hindi. Merong tawag ng mga doktor doon eh. Brain dead. Patay ang katawan, pero buhay ang pulse rate. Pag tinanggal ang oxygen, mamamatay na yan. Alam niyo kapatid, ang prayer namin, na kami magkakapatid, nakasama niya mga pastor din sa aming pamilya. Sabi namin, Lord, kunin mo na. Hindi namin ipinag-pray na, Lord, tugtungan mo ang buhay niya. Kasi alam namin na talagang mapaparalyze. Yun ang sabi ng doktor, maoperahan man siya, lantang gulay. Ang problema namin kapatid, dahil nga binata siya, walang pamilya,
May bahay nga siya. Sino mag-aalaga sa kanya? And God is so good. Nung ipinag-pray namin na, Lord, kunin mo na. Hindi bingi ang Diyos. Ibinigay niya yung aming daing. Alam namin na ang dami mga pastor na nag-pray sa kanya, Lord, dugtangan mo ang buhay ni pastor. Pero sa amin mismo, mga kapatid niya, Lord, kunin mo na. Kasi kawawa din siya. Hindi ko ibig sabihin, kapatid, na mas malakas yung prayer namin, ha? Pero dahil kung ano yung kalooban ni Lord, yun ang ginawa ng Lord. At napakaganda, kapatid. Kung minsan masakit man sa atin, ganun talaga. Mga kapatid, ang mawalan ng mga mahal sa buhay. Kahit man mamatay sa sakit, pag kinuha na yan ni Lord, pasalamat tayo dahil wala na siyang sakit. Perfect healing na yan. Kung hindi man siya pinagaling ni Lord nung andito pa sa lupa, ang dami nating nakikita, kapatid, ng mga believers na kung ilang taong naghihirap, mga bedridden. Dami. Pero hindi natin alam na yun pala may mga purpose ng Diyos. May mga dalangin tayo na kung minsan parang pakiramdam natin, Lord, hindi mo na yata tinutugon. Pero alam natin, may kanya-kanyang panahon yan. At pag kinuha na ni Lord, ang ibig sabihin nun, no more sickness. At ito ang pinakamatindi, ang number 4 na S. Pag namatay ang matuwid, no more separation. Masakit ang paghiwa-hiwalay. Masakit po yan. Habang dito tayo sa mundo na ito, merong tinatawag na paghihiwalay. May nauuna at may nahuhuli. May umaalis at may naiiwan. Unahan lang, kapatid. Kaya nga ang kamatayan is unahan lang. Sinuti kaya na, mamuno na. Bakit kaya kung sabihin natin, when we talk about death, ang daming ayaw. Pero, isa pong katotohanan yan. Ayaw at sa gusto man natin, pag nauna na, mauuna na yan. Katulad ng isang sasakyan, may turno-turno. Pag puno na yung sasakyan, larga na. Ang buhay natin dito, kapatid, sa ayat sa gusto man natin, kahit maanong ang gagawin natin pigilan para lang mapigilan ang pag-alis ng ating mahal sa buhay, pero pansamantala talagang magkakahiwalayan. Pero ito yung pinangako ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Apostle Paul. In the book of 1 Corinthians chapter 15, ang kamatayan ay para dito sa mundo, kapatid, ang paghihiwalay lang ng katawan at ng espiritu. Pero darating ang araw, sabi na Apostle Paul, when the trumpet of the Lord shall sound, will sound. The dead in Christ will rise first. Their mortal bodies will be changed into immortal bodies. Itong katawan na ito, kapatid, tahanan lang ng espiritu at kaluluwa. Yun yung bagay, yun yung tao na nasa atin na hindi nakikita, pero yun ang hindi mamamatay. Ang maitatanim, ang maibabalik lang sa lupa, ang maililibing lang ay itong katawang lupang ito, kapatid. At babalik sa lupa dahil doon tayo nanggaling. Pero sabi ni Paul, darating at darating yung araw when the trumpet of the Lord will sound. When Jesus Christ will appear, ang mga nauna nang namatay na nasa kay Kristo, sila ang tatanggap, bubuhayin silang muli, at magkakaroon sila ng katawang hindi na kailanman mamamatay. At yun ang pagsasama. At ang pinakamaganda, sabi niya, kapatid,
ang isang taong namatay na kay Kristo, kailanman hindi na siya mapapahiwalay sa kanyang Panginoon. Kasama na natin ang Panginoon. Kung saan man siya, andudun tayo. Kaya nga kung makapagsasalita lang, yung nauna na sa atin, kapatid, sasabihin nila kung ano kaganda yung nasaan sila ngayon. Numabalin na lang kung magsauday tinitatang. Ibagana no kasano kapintas. Kung may kaito yan, ganana. Kaya nga sabi pa ni Pastor Diego, nung namatay yung aming kapatid, nakasama ang pastor, si Pastor Nestor, sabi niya, kung ipag-pray natin na pabalikin natin dito, pagagalitan tayo ni Pastor Nestor. Sabi niya, ang ganda-ganda nga na yung dito, yung lugar ko, ngayon pababalikin niyo pa ko niyan sa lupa. Ano ibig sabihin niya kapatid? Nasa Revelation niyan, the book of Revelation. Ang inihanda ng Panginoon para sa mga taong maglilingkod sa Kanya ay isang lugar na andoon ang perfect place. It is a perfect plan. It is a perfect. Wala nang kamatayan, wala nang paghihirap, wala nang kalungkutan, wala nang gutom, wala nang kamatayan, wala na kapatid. It is a perfect atmosphere. It is a perfect place. Why? Because God is with them. Amen. Wala nang kadiliman doon. Yun ang ating hinahangad. Kaya maging inspirasyon sana natin ito kapatid. Ang langit at ang impyerno ay hindi biro-birong salita. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. It is heaven or hell. The Lord Jesus Christ came, naparito siya para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi niya doon, and everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Yung salvation na yan na sinasabi niya, hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng mga hinagpis, makakaranas ng mga pagsubok sa buhay na ito. Ang salvation na yan is unang-una, kapatid, the power of sin, the wages of sin, which is death, is no longer applied sa atin. Bakit? Kung mamatay man tayo, katawan lang ang mamamatay. Pero tayo ay napatawad na at meron na tayong buhay na walang hanggan. Si Apostol Paul sabi niya, ang kamatayan, ito, Ilocano ko na tipatay, isutigita, ibasol. The sting of sin is death. But thanks be to God. Si Jesus Christ na parito para hindi na niya tayo sa pamagitan ng kasalanan, hindi na tayo mapapawanan sa Diyos. At alam ko kapatid, sa pamilyang Hayana, kahit man nauna na ang iyong mahal na tatay, hindi na kayo magkakahiwa-hiwalay pagdating ng araw. Yes, amen. Kung magpapatuloy kayong maglingkod sa Panginoon at huwag na huwag kayong bibitaw sa Kanya, lahat ng mga matuwid, lahat ng mga naghahangad na mamuhay na kasama si Kristo, kapatid, mamatay man tayo, mabuhay man tayo, kung kasama natin ang ating tagapagligtas, wala tayong dapat nakatakutan. May the Lord bless us this evening. Kumusta ang buhay mo kapatid? May kasiguruhan ka na ba? Kung wala ka pang kasiguruhan, ito ang pinakamagandang Christmas para sa iyo. Tanggapin mo ang Panginoon Jesucristo na bilang regalo ng Diyos sa buhay mo. Ipinadala siya ng Ama para ang sino mang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, hindi siya mapapahamak kung hindi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. The greatest Christmas that God the Father can give to you this Christmas is no other than the Lord Jesus Christ. His life. Life. Eternal life. Manalangin tayo kapatid. Dakilang Diyos. Natapos na po na naibahagi ang inyong mga salita. Salamat Panginoon ng kamatayan ng lahat ng mga taong nakakakilala sa iyo bilang tagapagligtas. Mga tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon. Ang kamatayan ay hindi po kawalan. Kung hindi ang kamatayan ay isa pong napakahalaga sa inyong presensya. Kaya sa gabing ito, Panginoon, naririto po ang pamilya Hayana.
Nawalan sila ng kanilang ama sa tahanan, pero ikaw ang dakilang ama na Diyos na patuloy na mangangalaga sa kanila, Yes, Lord. magpapatatag sa kanilang pananampalataya Amen. upang magpatuloy silang maglingkod, magpatuloy silang mamuhay ng naayon sa inyong kalooban upang pagdating ng araw na yan, O Diyos, muli sila'y magkasama-sama kasama ng kanilang ama ng tahanan. Kami rin, Panginoong Diyos, sa gabing ito na nakarinig ng inyong mga salita. Pagpalain nyo na aming mga buhay, ang aming mga puso. Pagpalain nyo kami, Panginoon, na kung sino man sa amin ang hindi pa sigurado sa buhay na walang hanggan at tatanggapin niya ka sa gabing ito, Panginoon, pagkalooban niyo siya ng buhay na walang hanggan. Yes, Lord. Patawarin niyo, Panginoon, sa kanyang pagkakasala. Baguhin niyo siya. Hugasan niyo ng banal yung dugo Amen. upang magkaroon ng karapatan na Yes, maging Lord. inyong isa sa inyong mga anak. Yes, Lord. Sa gabing ito, salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Masakit man sa amin, lalo na sa pamilya Hayana, na mawalan ng isang ama na minamahal nilang ama. Subalit alam namin, Panginoon, naririyan na siya sa inyo ngayon. Naghihintay sa amin na pagdating ng araw, muli kami magkasama-samang muli. Amen. Yes. Salamat, O Diyos, sa gabing ito. Patuloy niyong i-comfort, patuloy niyong ibigay yung makalangit na kagalakan at pananampalataya na yan, O Diyos, na hindi po sila hindi po sila manlalamig sa kanilang paglilingkod sa iyo Yes, Lord. kung hindi maunawaan nila ng lahat ng bagay na nangyari ay nasa sa inyong kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ibinabalik namin ang lahat ng mga papuri at pagsamba sa dakilang tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. 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 To God be the glory. Praise the Lord sa napakayamang salita ng Panginoon. And ngayon po ay ibibigay po natin ang panahon po kay Ate Luz on behalf sa Hayana family. Siya po yung magsasalita sa gabi ito. Amen. Hallelujah, Lord. Salamat, Pastor, sa iyong napakagandang salita ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, the greatest miracle is not physical healing. It's spiritual healing. Ang pinakadakilang milagro ay hindi ang pagkahiling ng katawang ito, kundi ang spiritual na healing. Kaya kung sino man sa inyo ang gustong tumanggap sa Panginoon, naririto lang sila, Pastor, lumapit lang kayo. My father, his guitar, and his favorite songs. Ang aming ama, ang kanyang gitara at ang kanyang paboritong awitin. Ang aming ama ay may mga paboritong awitin kagaya ng Ilochanong Si Kaama, Akas Pastor Me, Blessed Jesus in English, Bisa Mi Mucho, Historia de Amor. My father is a multi-talented person. Ang aming ama ay maraming talentong tao. He can play different kind of musical instruments without going to the music school. Nakakapaglaro ang aming ama ng gitara, ng drum, salindro at kung iba-iba pa kahit hindi siya nagpunta ng music school. Sa maraming okasyon, sa buwan ng Marso, pag mayroong fiesta sa Tantangan, ay kinukuha siyang to play the bass in orchestra. Tagalaro ng bass orchestra. At malimit na pag may mga gustong mangharana at hindi sila marunong mag-gitara, hindi marunong kumanta, ang tatay ko pinapagitara, pinapakanta.
Nung araw. Karamista. Magaling din magluto ang aming ama. Lagi siyang maagang gumigising, alas 4, alas 5 para magluto. Sabi nga ng anak ko, nung primero kami pumunta dito, Mommy, we do not need any alarm clock anymore. Why? Because Lolo is cooking every 4 or 5 o'clock in the morning. I could hear it. Kasi si Lolo ay nagluluto ng maagang maaga. Ay naririnig ko pag nagluluto. Nagigising na ako. Hindi ko na kailangan ng alarm clock. Siya rin ay kadalasan ay kinukuha nilang chef cook sa mga wedding parties. Ang aming ama ay isa ring foreman sa pagpapatayo ng mga bahay. Nung maliit pa kami, naalala ko na malimit din kami pumunta sa isang pandayan, blacksmith pandayan. Para gumawa siya ng bunang o bolos o kutsilyo. Ako ang bomba. Binobomba ko yung parang apoy. Siya naman yung pit-pit. Kasi ako ang malimit na kasama ng papa ko. Gusto kong sumama sa kanya, lalo na sa farm. At saka, naranasan din ng aming ama ang mamili ng palay, mamili ng bigas, mamili ng mais, tapos ibinta doon kay Tony ko. Para lang kumita ng pira. Mahirap kasi kami, kaya lahat pinapasokan ng aming ama. I miss those days after school when we could hear him from a distant singing Blessed Jesus in Ilocano version. Malimit ang aming ama pag umuwi galing sa farm ay nakaupo sa kanyang kalabaw at nagigitara, kumakanta, Apo Hesus. Malayo pa, naririnig na namin. Kaya sabi namin, andyan na si Papa. Kaya na tayo ng pagkain. Maghain na. At saka pag pinapatulog ako, yun ang kanyang kanta. Kasi ako ang isang paborito niya. Pasensya na kayo mga kapatid. Okay lang yun. Paborito rin ako. Yeah. Pero hindi mo maalis. Hindi mo maialis ang ganyan. May estabilidad. Maganda rin ang PR ng papa ko. Kagaya doon sa Davao, sa tirahan nila Yulim, nakatira sila isang maliit na subdivision. Pagtanungin ng tao, alam ba niyo kung saan nakatira yung si Peter, yung matangka? Yung matangka, doon, halika. Tapos nagdadatingan mga babae. Saan mo si Kuya Peter? Saan si Kuya Peter? Bakit? Anong gusto mo sa asawa ko? Sabi niya, yung aming pinto sira. Gusto namin bayot. Yung kabinito namin, pakabit namin. Kasi panday din yung tatay ko. Lalo ng trabaho. Ayun, in behalf of our father, gusto ko sanang kantahin ninyo yung paborito niyang kanta. Noemi, asan ka na? Kakantahin po nila yung paborito ng aming ama. At pagkatapos ay magkaroon ako ng kaunting pasasalamat sa Diyos. Isang sayaw. Halika na. Nakagkatawa na. Kanta na at kanta. Amen.
pag nga rabi ko kabsat. Yan. Saan ko siguro method ka na kay kakabsat, i-explain kanyo nga. By the grace of God. Kaya mo yan. Pero ito importante, share ko kanya yung favorite nga kanta ka no dahil ang ken nung siya ay nabubuhay pa. Ika apukas pastuni alwat mo't masapuni inakangkat taraunan oral mo't isaganam Apo Jesus kabindituan manubos ko panatam Apo Jesus kabindituan manubos ko panatam Upana kambataken nakam dalan mit alwadam di pangen mo di kabahayan di rokem di maawan Apo Jesus kabindituan dengken mo agnawat ka Apo Jesus kabindituan dengken mo agdawat ka Karim nga awaten na hukam mapanglaw kindakisman kaasya nagasan na hukam ida ramang makaanay Apo Jesus kabindituan inda ka napagtalkan Apo Jesus kabindituan inda ka napagtalkan Yes, Lord. Bravo. Yes. Gusto kong magpasalamat sa Diyos bago ako mag-perform ng Christian hula dance. Gusto kong magbigay ng kaunting testimony bakit ako sumasayaw kahit na matigas ako. 2010, pagkatapos kong maoperahan ng 2 beses, dahil sa mga hindi pa nakakaalam na ako'y na-slide at fracture ko yung aking likod. Ako'y na-fracture ko yung likod ko noong 23 ng December 2009. 2010, middle of 2010, 2 beses na akong naoperahan. Ako'y na nagginip na ako'y nakatayo sa gitna ng napakagandang plain na field. Ganda ng mga halaman, pari-pareho ng kalaki, green, saka ang daming mga kahoy sa side, ang gaganda ng mga kahoy. No parehas ni Pacquiao. Pero ako'y nakadamit ng purple na damit, yung binigay sa akin ng asawa ng pastor.
Tapos nakapaikot sa akin, 7 bata, iba't ibang edad, mula 3 hanggang 15. Tapos nagsimula na kami sumayaw, umiikot, paikot. Tapos sa gitna nung plain na field na yon, mayroong daan, napaka-straight, pero kitid, pero straight na straight at puti. Tapos sumasayaw na kami. Tapos hindi nagtagal, doon sa ospital na doon ako nila pinadala para mag-rehabilitation. Sabi nung isang therapist ko, ikaw magpa-enroll sa dancing school. Sabi ko, ako, tigas-tigas ng katawan ko, magdadancing. Sabi niya, kaya nga na tumitigas ka na, kaya pumunta ka doon para yung katawan mo ay hindi titigas. Yun ang magandang therapy mo. Ika. Ganun pala. Ikaw sinong magbabayad? Ay di ikaw. Ay sabi ko, di gagawin ko na lang sa bahay. Itatry ko ho. Nung ako pumunta sa isang therapist ko, kasi ang dadami kong therapist, 5 sa umaga, 5 sa hapon. Pero hindi magkakakilala ito. Yun na uli ang sabi niya, it's time to swing. Sabi ko, okay, swing. Sabi ko, yan na uli, kako pangalawa na. Pero kanya, hindi yung mabilis. Hindi yung madahan. Tapos, hindi ko pa rin ginawa. Nagpunta kami sa isang church dahil mayroon silang bisita galing sa London. Tapos nung tumayo yung isang prophet, sabi niya, ikaw, halika. Ninang ko yung katabi ko, kasi nandun ako sa pinakadulong-dulo. Naka-asandig ako dahil para hindi maka-stress ako. Ninang ko katabi ko, baka ikaw yung tinatawag. Sabi niya, no, you, ikaw. Punta ko. Sabi niya, ikaw ay sasayaw sa harap ng Panginoon. Sabi ko, ako sasayaw sa harap ng Panginoon. Ikaw ay sasayaw sa harap ng Panginoon, hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Sabi ko, naku, pangatlo na to. Tapos yung pastor niya pumunta na, nilihans ako, pinag-pray ako. Tapos practice na ako sa YouTube. Sabi ko, dahan-dahan lang, baka maano yung likod ko. Nung ako'y nagpunta ulit sa isang church dahil naimbita kami, ibang church na uli yun. Nung nadaanan ko yung pastor, sabi niya, I can see you dancing before the Lord. Sabi ko, totoo? Yes, I can see you dancing. Sabi ko, okay Lord, magsayaw na nga ako para sa'yo. Hindi na ako, hindi. Dahil na matigas ako. Kaya nung nag-Christmas party yung mission ko na Thai, sumayaw ako. Naku, matigas pa rin ako noon. Pero sabi nila, hindi sigilan mo. Kaya naimbita ako kung saan-saan na reach out, sumasayaw. Naku, sabi ko, Lord, gamitin mo yung sayaw. Yung mga tao po, wag niyong ibukan yung mga mata niyo. Nako, pakinggan lang niyo yung kanta. Dahil matigas ako talaga. Pero ito ay gagawin ko pasasalamat sa Diyos dahil binigyan ng Panginoon ng mahabang buhay ang aming Ama. Nung ako'y umalis dito sa Pilipinas, ako'y hindi pa naniniwala sa Panginoon. Pupunta lang ako church kasama si Mama. Pero hindi ako hindi ko naintindihan yung nasa, sabi ni Apong Juan, nung 6-7 years old yata, wala pa kami ako nag-aaral. Kukuha ako ng iigib kami ng tubig doon kay Apong Iday. Wala na. Ito, numalpas ka ti high school mo, apang ka di Bible school. Taag ka pang ka preach. Kung kunak di ka, ulok ka. Diyak kayang pastor, awanti kwartada. Apanak ko di university, tanong malpa karira tapos pumatang sa balay ko, pumatang sa sinugan ko, tapos travel ako dyan sa baling nga lugar. Dati apong malagit ko dati apong nabakit. Nanuhamo nga sa surutin tiyan. Kung nati apo ko ka, ayag ti apo ka ang kansong
maligaya, hindi ka maliligayahan, hindi ka maging maligaya. Kasi papadala ko ang Holy Spirit sa likod mo. Susundan ka ng Holy Spirit, sabi ng apo. Kasi lagi ako kay apo noon. Pag may away kami ni mama, takbo kay Lula. Ngayon, nung ako ngay lumaki na, ayaw ko nang pumasok sa church. Napupunta lang ako dahil iniimbita ako. Nung andun na ako sa abroad, sabi ko, Lord, pahabain mo po ang buhay ng parents ko. Gusto ko pa silang makita ulit. Napapasalamat ako sa Diyos dahil ilang beses kong yun ang araw-araw kong prayer na pahabain ang buhay para makita kong muli ang aking parents. At pinahaba niya. Umabot nga siya ng 80. Siya nga ang pinakahuling-huli sa lahat nilang magkakapatid. Kaya ngayon, iaalay ko ang sayaw na ito sa Panginoon, pagpapasalamat sa magagandang time na aming in-spend ng aming ama na nagkita-kita kami. Kung bagamat ngayon ay wala na siya, ako ay okay, namimiss ko ang papa ko, pero ako ay maligaya dahil alam ko yung last days niya, binigay niya sa Panginoon. Nung makausap ko siya sa telepono, ako, Papa, hindi mo kakalimutan mo ang Panginoon para magkita tayo. When anak ko, kakararagat mo, narang kanayo. Kaya, okay ako. Mamiss ko siya, pero in the other side, masaya ko. Kaya, ganun po sana tayo. Yung ating sanang kaluluwa ay handa natin. Dahil hindi natin alam kung kailan magtatapos ang ating buhay sa mundo. Si ato din yung pagkakas. Sarayot naman tayo Paano kami magkuhan Ay, matapay na ripata ko. Ay, agururay ka ba Ang laki ng fracture niya sa likod. Nakita nyo na? Hindi. Ang haba. Anya adati ko adati Stainless. ay stainless na. Oo, munda. More than may sadang. Oo. Kaya nga nagtataka rin ako bakit sumasayaw. Ganun pala. Kitang-kita nga yung tas. Ha? Kitang-kita, gusto niyong tingnan. Makita yung stainless. Hindi, yung tahi, saka yung haba ng butak. Ikuan na lang yung microphone dyan. Oo, yung Isahap ka naman. Ano mo yung mic? Patiently waiting, you're there beside me, calm in this raging storm. As the seasons change, the leaves may fall, still you sheltered me from it all of my strengths in you, I surrender it all to you, all that I am
your share, under your sharing. Salamat sa inyong patient Ang microphone. pag-aantay. Okay, praise the Lord. Para yata hindi tayo sa funeral service ngayon. Amen. Yes. Amen. No, 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 no. Praise God. No, no. Palakpakan natin No, ang no. Panginoon. Praise the Lord. First time ko po naka-attend ng No. Ito po, first time po na naka-attend ako ng ganitong funeral Yung service. yellow. Indeed, the death of a Christian is not, hindi po kawalan, sabi po ng ating preacher kanina. It is a great celebration. Amen. So sa gabi ito, nag-celebrate po tayo talaga po. Yes. Napakabuti po ng Panginoon sa gabi ito. So, wala na pong magsasalita kasi yung iba bukas po sila magsasalita. So, pupunta po tayo sa announcement, Ina. Para alam po ng mga kapatid, ano po ang time bukas. Sino po ang mag-announce? Kuan. Sister Shi. Ate Shi, ikaw yung speaker. Okay, anong time po, Inang, ng ano bukas? Fix. Doon sa church po, ng Church of God, sa Upper Malmoris. Anong oras po? Yung fix na time. Yung servisyo po doon sa church. Nasaan na ba siya? Andun sa loob doon. So, pwede na pong diretso na po doon ang mga relatives para doon na po bukas. Announcement po. Magandang gabi po sa lahat. Bukas po, na pag-usapan po namin na bukas, manggaling po tayo dito, idadaan po namin si Papa doon sa simbahan, mga 8:30 po, galing dito sa bahay. So siguro, sa simbahan, pag-start tayo doon mga 9, Oo, after that, proceed po tayo ng Tantangan Cemetery. After the service. Okay. Basta gano'n lang po. Thank you po. So, tayo na po tayong lahat. Magtindog na kita, kag mag-ampo kita. Ginangko ko si Pastor Cordero nga siya mag-closing prayer. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, sa gabi ito, muli po naming itinataas at pinapasalamatan ang iyong banal na pangalan, O God, ikaw ang Diyos na hindi nagpapago sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na napakasaya, napakasarap sa iyong presensya, Panginoon. Tunay, Panginoon Diyos, na kami po ay pinagpala sa gabing ito, God. Kaya nga, Lord, salamat sa lahat ng iyong ginawa sa bawat isa po sa amin. Even, Lord, sa Hayana Family, patuloy mo silang comfort, patuloy mo silang gabayan, Panginoon, tulungan. Ikaw, Panginoon Diyos, ang maluwalhati po sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa lahat-lahat at sa pag-iwahiwalay sa gabing ito na ikaw pa rin, Panginoon, ang magbibigay po sa amin ng iyong protection, O God. Makauwi kami sa aming mga tahanan, na doon po yung tagumpay, kagalakan din sa aming pong mga buhay. Kaya nga, Lord, binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat sa gabing ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen.